Pastor Rocky Valera. Una-una po sa lahat, blessed morning to all of us, mga kapatid. And gaya po ng nabanggit kanina ng ating presider, isang masaya at tagumpay na first founding church anniversary ng GCN Church noong nakaraang October 5. Amen? And welcome po sa ating visitor, si kapatid na Cherry. Ito po ay pinamagatan kung paano natin makakamit ang isang tunay at biblikal na pagkakaisa sa iglesia. At ang ating main text ay sa Philippians chapter 2, verses 3 to 4. Nice ko pong tumayo tayong lahat at basahin natin simula sa verse 3. Okay? Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa sariling layunin o pagpapayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ng iba kaysa sa inyong sarili. Pagmasakitan ninyo ang kapanalan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Patuloy tayo nakatayo mga kapatid. Manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, salamat po muli sa sandaling ito. Salamat po sa mga kapatiran na patuloy mo ginagamit. Salamat sa iyong mga awitin kanina, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong presensya. Ramdam na ramdam po namin, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. At dahil dyan kami po ay nako-comfort, Panginoong Diyos. Anuman ang aming mga pinagdadaanan sa araw-araw, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Humihingi po kami ng kapatawaran, ng kalinisan sa aming mga nagawang hindi kaaya-aya sa iyong Panginoon. Patuloy po na turuan kami na araw-araw maging mapagpakumbaba sa iyo. At sa aming pagpapatuloy, lukuban mo po ang lugar na ito, Panginoon Diyos, upang ang gawa ng kaaway hindi po mananaig sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Lord. Panginoon Diyos, buksan mo po ang mga puso at isipan namin upang inyong mga salita ay aming maintindihan upang mag-benefit po sa amin, Panginoon Diyos. Bigyan mo po ako ng karunungan na nagagaling sa iyo, Panginoon Diyos. Lahat ng mga ito itinadalangin namin sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, lahat ng mga anak ng Diyos magsabi ng Amen! Okay, praise God. Doon po sa ating mga talatang binasa, ito po ay iniutos ni Pablo sa kaniyang mga mambabasa dahil nagpapadala nga siya ng sulat sa mga mananampalataya sa Filipos na iwasang kumilos sa kasakiman o hindi tapat. Ang kanyang layunin ay alisin ang focus mula sa sarili kundi sa iba. Gaya ng ating mga binasa, ano pong sinasabi dyan? Ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Okay? Dito gumamit si Pablo ng bahagyang naiibang paraan tulad sa sinasabi ni Kristo na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 22 verses 36 to 40 pero hindi na natin ipa-flash. Sa halip, tinutugunan muna niya ang mga motibo ng maling ambisyon at pagmamataas. Dahil kapag ito ang nagtutulak sa ating mga desisyon, ang pag-ibig at pagkakaisa ay hindi ang ating tunay na mga layunin. Binibigyan din ng Biblia ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagiging isa. Unity and being one. Ang pagkakaisa ay mabuti at kaaya-aya. Yan ang sinasabi sa Psalms chapter 133 verse 1. Pwedeng pakibasa mga kapatid. Masdan niyo ang pagpuputi at magkaligaya sa mga kapatid na magsisama magkasama sa pagkakaisa. Amen? Sabi diyan, pagkabuti at magkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen? Ang pagkakaisa ay ganap na mahalaga dahil ang iglesia o ang mga mananampalataya ay ang katawan ni Kristo. Ano po sinasabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27?
Pwede pakibasa mga kapatid? Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa ay masasama ang mga sakop niya. Amen? Sinasabi dyan, sama-sama. Hindi magkakahiwalay o hindi kanya-kanya. Kahit pa magkakaiba ang gampanin ng bawat isa. At ang isang katawan ay hindi maaaring mahiwalay ang isa sa kanyang bahagi at hindi makasundo ang sarili. Hindi mabuti na nag-aaway-away yung paa at kamay. O kaya yung bibig at mata. Kung mangyayari ang hindi pagkakaisa sa pananampalataya, sa essence, ano po yung essence o diwa, sa espiritu, sa pag-ibig at ang katawan ay tumitigil bilang isang katawan. Anong mangyayari? At nagiging isang magkakahiwalay na grupo ng mga individual. At yan ay hindi mabuti at hindi kaaya-ayang tignan. Isa pang halimbawa dyan mga kapatid, yung music team, kapag walang harmony at walang unity, tapos mayroong malakas ang instrumento, mayroong mahina, tapos yung iba wala sa tono, hindi po magandang tignan at hindi magandang pakinggan. Ang plano o nais ng Panginoong Hesus para sa kanyang iglesia ay maging isa ang mga Kristiyano sa pananampalataya, sa motibo, sa pag-iisip, sa espiritu at sa pag-ibig. Kapag ang direksyon ng Panginoon sa kanyang iglesia ay right, dapat right tayong lahat. Kapag sinabi niyang move forward tayo, dapat move forward tayong lahat. Amen. Amen? Walang backward, walang naiiba, at walang pasalungat kung talagang may pagkakaisa tayo sa katawan ni Kristo na siyang ulo ng katawan o ng iglesia. Amen. Amen? Kaya wala pong tinatawag na solo Christian. Inuulit ko po yung ating tema mga kapatid, paano natin makakamit ang isang tunay at biblikal na pagkakaisa sa iglesia. Kung bakit ko sinasabing biblikal, dahil maraming mga organizations, maraming mga other religions na nagkakaisa naman sila. Pero hindi ayon sa Biblia. Kapag ayon sa Biblia o ayon sa salita ng Diyos, ang pamantayan natin ay sigurado maiiwasan ang pagmamataasan at makasarili sa loob ng iglesia. Amen. Dahil yan ang nagdudulot ng pagkakabahabahagi, kundi mangingibabaw ang pag-ibig sa bawat isa. Amen? Okay, ang unang bahagi natin mga kapatid, ang sikreto sa pagkakaisa ay nag-uumpisa kung paano natin tinitignan ang ating sarili sa loob ng katawan at kung paano natin tinitignan ang iba. Inuulit ko, ang sikreto sa pagkakaisa ay nag-uumpisa kung paano natin tinitignan ang ating sarili sa loob ng iglesia o sa loob ng katawan at kung paano natin tinitignan ang iba. Balikan natin yung ating main text. Sabi doon, ako pong babasa, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang hindi pagkakaisa ay laging nagaganap o nangyayari kung tayo ay nagiging makasarili at ipinagpapalagay na mas magaling tayo kaysa sa ibang pananampalataya. Kaya ipinapaliwanag ni Apostol Pablo sa kanila o sa atin, anong sabi niya? Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Nakakalungkot na ang mga iglesia o ang mga mananampalataya na nakakaranas ng pagkakawatak-watak o pagkakabahabahagi at may mga alitan at kaguluhan at puno ng mga tao ang iniisip lamang ay ang kanilang pansariling kapakanan, pansariling pagnanasa at pansariling ambisyon. Ang ganitong pag-uugali ay katangian ng mga hindi mananampalataya. Hindi ng mga taong nagtataglay
ng kaisipan ni Kristo. Ang kamunduhan, hindi ang kabanalan, ang tatak ng isang hindi nagkakaisang iglesia. Gaya ng ipinapaalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Sabi niya, sapagkat nananaig pa sa inyong laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians chapter 3, verse 3. Napakaganda rin ang sinabi niya sa Ephesians chapter 4, verse 2. Sabi niya, pwedeng pag-ibasa mga kapatid? Sa kamunduhan at pagpapakumbaba, dapat tayong maging mahinahon at matiyaga. Magpapalaya kayo dahil sa iyong pagmamahal sa isa't isa. Amen? Ang isang iglesyang puno ng ganitong uri ng mga tao ay tiyak na magkakaroon ng tunay na pagmamahalan, ng kapayapaan, ng pagkakaisa at ng pagkakasundo. Kahit minsan may mga tampuhan o hindi pagkakaintindihan, pero sa bandang huli ay nagkakapatawaran at nagmamahalan. Amen? Amen. Ang tunay na mapagpakumbaba ay nakikita ang kanyang sariling kamalian sa liwanag ng kabanalan ni Kristo. Dahil ang taong nagpamataas ay hindi tumatanggap ng pagkakamali kahit mali siya, ng koreksyon, dahil iniisip niya siya lang ang tama at ayaw niyang nahihigitan siya ng iba. Gusto niya siya lang ang magaling. Yung iba ka gusto lang siya lang pogi. Sinasabi ni Apostol Pablo na dapat nating isipin ang kapakanan ng iba bago ang sa ating sarili. Tingnan natin ang kanyang halimbawa. Okay, ito po yung kanyang halimbawa. Hindi ninanais ni Pablo na makita ang mga pagkakamali ng iba. Pero kung ginagawa niya ito, dahil hindi naman siya basta pwedeng mananahimik lang kapag may nakikita siyang mali. Anong ginagawa niya? Sinasabi niya ang katotohanan sa kanila ng may pag-ibig. At ninanais sa kanilang pagpapaging banal upang maging kagaya nila si Kristo. Napakaganda at napakabuting halimbawa. Di ba? Hindi siya nagnanais na pansinin ang mga pagkakamali, mga depekto at kahangalan ng iba. Umaasa siya sa kabutihan ng iba at naniniwala na mas mabuti ang kanilang kalooban kaysa sa kanya. Kaya nga sinasabi niya, anong sabi niya sa ating main text? Bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Amen? Sa halip, itinuro ni Pablo na dapat ituring ng mga Kristiyano ang mga pangangailangan ng iba na mas mahalaga kaysa sa atin at ang ibang tao mas higit kaysa sa atin. Ang mga Kristiyano ay nagsusumikap sa kababaang loob na ito'y humahantong sa kapwa pag-ibig at pagkakaisa. Ang diin dito ay hindi sa sarili, ngunit sa iba. Kapag ito ay nakamit, ang pangkalahatang layunin para sa pagpapakumbaba at pagkakaisa ng isang iglesia ay natutupad. Kaya huwag nating iisipin na mas magaling, huwag nating iisipin na mas mabuti tayo kaysa sa ibang mananampalataya. Amen? Praise God. Alam niyo, kaya nagagawa ito ni Apostol Pablo dahil sinusunod niya ang halimbawa ng ating Panginoong Hesus. At itinuro niya yan sa mga sumusunod na talata doon po sa verses 6 to 11 ng Philippians chapter 2. Huwag na nating dadaanan yun kasi hahaba tayo masyado. Tandaan mga kapatid, ang mga inuunang iba ay nagpapakita ng katangian tulad ni Kristo sa pamamagitan ng pag-ibig at ng pagpapakumbaba. Nais ko rin ihalimbawa itong ating church. Kahit na hindi tayo karamihan, no, dahil nga nandito tayo sa bansang ito. Pero kapag tayo ay nagkakaisa at nagtutulungan, ay malakas tayo, matatag tayo, may na-accomplish tayo, at higit sa lahat,
tayo ay payapa. Amen? Amen. Mahirap yung naglingkod ka, tapos na-stress ka lang. Okay, dagdag pa yan sa sakit ng ulo mo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, masarap maglingkod sa Panginoon. Masayang maglingkod sa Panginoon. Okay, pangalawang bahagi natin mga kapatid. Pangalawang bahagi natin. Ano ang hindi ipinapagawa ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano dahil ito ay magdudulot ng hindi pagkakaisa? Balikan natin yung ating main text. Sinasabi doon, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Ang pagiging makasarili at ipinagpapalagay na mas magaling tayo kaysa sa ibang mananampalataya ay hindi nagdudulot ng pag-ibig at ng pagkakaisa. Doon po sa verse 4 ng Philippians chapter 2 ng ating main text, yan po yung pangalawa natin, sinasabi doon, at hindi lamang ang sa inyong sarili. Kung ikaw yung tao na puros na lang ang sinasabi, ako, ang tawag dyan ay self-centered. At hindi yan marunong makiisa. Dahil gusto niya, siya lang ang masusunod. Dapat sa isang iglesia is Christ-centered. Amen? At doon tayong lahat makiisa sa pamamagitan ni Kristo. Kaya dapat iwasan yung mga pansariling motibo, pansariling layunin, at pansariling ambisyon lamang, kundi makiisa sa pananampalataya, sa motibo, sa diwa, sa espiritu, at sa pag-ibig. Amen? Pangatlo, huwag sang-ayunan ang mga nagdudulot ng pagkakampi-kampi o pagkakabahabahagi at ng mga nagdudulot ng katitisuran. Romans chapter 16 verses 17 to 18. Pwedeng pakibasa mga kapatid. Ngayon ay mananahimik sa iyo, mga kapatid. Tandaan niyo ang mga nangangailangan ng pagkakabahagi at ng mga kasusuran. Laban sa mga aral na inyong nangangaral. At gayon isayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsipaglingkod sa Kristo Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. At sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainang ng mga talumpati ay nandaya ang mga puso ng mga walang malay. Ano sinasabi doon? Sabi doon, kayo'y magsilayo sa kanila. Kaya madali lang madaya, matalay, malinlang kung wala kang devotion. Kung wala kang interest o appetite sa Word of God. At kung hindi ka nakikinig sa Word of God. Ang tawag na ng Biblia dyan is ignorance of the Word or lack of knowledge. Sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Even Apostle Paul, mga kapatid, before his conversion as Christian, dati siyang Pariseo at taga-usig pa ng mga Kristiyano, ay naging ignorante din. Dahil sa kawalan niya ng pananampalataya kay Kristo. At yung dati lang niyang paniniwala, ang pinaniniwalaan niya. Pero nabago lahat yan nang tinawag siya ni Kristo. Ano po sinasabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 13? Pwedeng pagibasa? Magabahan mo ang nagiging mamumuso at mamumusi at ang mga lipusta. Gayon may kinahanglan ako sapagkat yao'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Amen. Ano po sinasabi niya? Sabi doon, sapagkat yao'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Kung sa English natin yan babasahin, sabi doon, but I received mercy. I had acted ignorantly in unbelief. Pang-apat, mga kapatid, huwag makisama sa ibang mananampalataya na nagsasagawa ng iba't ibang uri ng immoralidad. 1 Corinthians chapter 5 verse 11. Sabi dito, ako babasa, but now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother. Brother ito if he is guilty of sexual immorality or greed, or is an idolater, revealer, drunkard, or swindler.
not even to eat with such a one. Mabigat, ano po mga kapatid? Binalaan ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto na huwag mag-isama sa ibang mananampalataya na nagsasagawa ng iba't ibang uri ng imoralidad dahil nakakasira yan sa imahe ng iglesia at maging katitusuran o nagdudulot ito ng pagkakabahabahagi. Kaya yung iba hindi na dumadalo kasi nadidismaya na pala sa isang kapatiran na gumagawa ng mga ganyan. Sinasabi rin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, sabi dito, do not be deceived. Bad company ruins good morals. Mayroong spiritual dangers sa pagkikisama sa mga hindi nakaayon sa Diyos. As GCL's pastor, mga kapatid, ang heart's desire ko ay magkaroon ng unity sa ating iglesia. Amen. At ayaw kong magkaroon ng pagkakahiwa-hiwalay o pagkakampi-kampi. Hindi ako naghahanap ng mga pagkakamali, ngunit humahanap ng lunas. Ayaw kong maghasik ng galit, ngunit magbahagi ng pag-ibig. At yan ang tunay na leader. Ang tunay na leader unites people, not divide them. At sigurado ganun din sa ating mga leaders dito sa GCL Church. Amen? Dahil yan ang nais ni Jesus na ating sinusunod sa kanyang iglesia, ang magkaisa at maging isa. Amen? Kaya nararapat lang mga kapatid na makitaan tayong lahat ng pagkikisama at pagkakaisa, lalo na sa ating mga leaders bilang mga halimbawa sa iglesia. Amen. Amen? Kaya nga mga kapatid, huwag nating hayaan na maging kasangkapan tayo ng hindi pagkakaisa, kundi i-align natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Huwag makasarili at maging mapagpakumbaba, sinasabi sa ating main text, at makilahok o makibahagi tayo sa mga gawain ng Diyos. Amen? Sa ating pagtatapos, higit na mahalaga bilang mga Kristiyano, dapat nating tignan ang ating sarili sa ginawa ni Jesus. Ano po yung kanyang ginawa? Inialay niya yung kanyang sarili para lamang sa atin. Ang mga kapwa rin nating mananampalataya ay ang mga taong pinag-alayan ng kalunos-lunos na kamatayan ni Kristo upang palitan niya ang kanilang mga kasalanan tulad natin ng kanyang perpektong kabanalan. Ano po sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21? Pwede pakibasa mga kapatid. Yung hindi nakakilala sa kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo maging sa kanyang katuwiran ng Diyos. Amen? Kaya tayo nagiging righteous, mga kapatid. Kaya sila nagiging righteous ay hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili, kundi sa pamamagitan ni Jesus noong tinanggap at sinampalatayanan natin siya bilang tagapagligtas at Diyos ng ating buhay. Amen. Kaya we are now God's righteousness. Amen. Amen? Dahil hindi lang kasalanan natin ang nakikita ng Diyos, kundi ang banal na dugo ni Jesus. Amen. Paano natin maipapadama sa kanila ang pag-ibig, kahabagan, at biyaya ng ating Ama sa langit? Paano natin lalaitin, pupunahin, at hihiyain ang mga tinakpan ng mahal na dugo ni Kristo? Hindi ba tayo'y mga alipin ng kasalanan bago pa niya tayo tawagin? Mga ligaw na walang pag-asa at patay sa ating mga kasalanan at pagsuway, gaya ng sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 1. Ano po sinasabi doon? At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ngunit tayo ngayon ay mga alipin na ni Kristo, mga alipin ng katwiran, at bilang mga alipin ng ating Panginoon, ang ating gawain ay hindi makipag-away at ipagpilitang sundin ang ating mga nais, kundi ang masasalamin sa atin ang kanyang biyaya at pag-ibig ng mga taong kanya rin inibig dahil sa kanyang habag
at awa. Ang isang iglesyang puno ng ganitong mga tao na nasisiyahan sa kanilang kaligtasan ay magiging isang tunay at biblikal na iglesia na nagkakaisa at masigasig na ipinapakipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Sinasabi yan sa Jude chapter 1 verse 3. Pwede pakibasa mga kapatid. Maraming naman, samantalang ako'y totoo nagsisikap sa susunod sa inyo tungkol sa kasasan nating lahat, ay nagpilitan ng susunod sa inyo na inaaral kayong magpaglaban ng masikas dahil sa pananampalataya bigay na nila sa kailanman. Amen. We experience comfort, encouragement, love, and unity as saved believers in Christ. As a result, we ought to express this also to our fellow believers. Paul wants the Philippian believers to live with contentment and unity without complaining. At ganun din ang ipinapaabot ng mensahe sa atin ngayon bilang isang katawan ni Kristo. Ano po ulit sinasabi sa Psalms chapter 133 verse 1? Sabi doon, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ang Diyos ay nasisiyahan at natutuwa kapag nakikita niya na ang kanyang mga anak ay masayang nagkakaisa. Kaya kung gusto nating pasayahin ng Diyos, ay makiisa tayo sa kanyang iglesia. Amen! Bilang isang iglesia, ay dapat makitaan tayo ng mga tunay na pagmamahal ng pagkakaisa. Dahil pwede naman tayong makiisa, pero wala sa ating puso. Go with the flow na lang ba? Ang nais ng Diyos ay ang pagmamahal na pagkakaisa upang manatili at nakatayong matatag ang kanyang iglesia hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Amen. Amen. Nais ko pong magsitayo tayong lahat mga kapatid. Ang patuloy nating papurihan ang ating Diyos na buhay. Gaya ng ating napag-usapan mga kapatid, napakahalaga po ng pagkakaisa sa isang iglesia. Ngayon ay papasok po tayo sa ating second year, mga kapatid. Nawa mas tumitibay yung ating pag-ibig, yung ating pananampalataya, lalong-lalo na po yung ating pakikinisa sa bawat isa. Amen? Hindi po magandang kahihinatnan ng isang iglesia kapag walang unity. Magiging anong kalabasan? Magiging magkakahiwa-hiwalay na individual. At hindi po yan kaaya-aya. Hindi po yan mabuti na tignan gaya ng sinasabi ng banal na salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mag-iisa tayo ng may tunay na pagmamahal. Amen? Hindi yung go with the flow na lang.